Okay, so good afternoon, good morning, or good evening. Whatever the time it is na pinapakinggan nyo itong ating recorded discussion for our subject occupational safety and health about managing emerging health issues. So, disclaimer lang, medyo maingay sa aking environment, pero I will try my best na ma-discuss ng malinaw itong topic na to. Okay? So, nandito kasi ako sa faculty, so medyo maingay siya. Okay, so wala nang patumpik-tumpik pa. Let's proceed to the topic. Saglit lang. Okay, so health issue is any condition or problem na nakakaapekto sa isang tao, mapa-physical man yan, mental, social, or emotional well-being. Okay, so typically nangyayari to sa workplace. Okay, so typically nangyayari siya sa workplace natin. Dito involve yung mga illnesses, injuries, yung mga iba't ibang disorders, and also yung hazards. Okay, so pwedeng mapa-short term yung mga illnesses. So example ng mga short term is yung mga trangkaso, lagnat, ganyan. Pero yung mga long term or yung tinatawag nating chronic, example na yung mga diabetes, hypertension, cancer, and so on. Pag sinabi kasi natin chronic, long term siya, matagal. Matagal na gamutan. Okay? So, sa occupational health naman, um, field siya which focuses sa pagpo-promote and pagme-maintain ng pinaka-highest degree of well-being sa mga workers or employees. So, mini-maintain ng occupational health ang syempre health, safety, and well-being ng mga workers sa lahat ng occupation, sa lahat ng trabaho. So, included dito yung pagpe-prevent ng work-related injuries and illnesses, paano mina-manage yung mga risk sa workplace, pagpo-promote ng health through workplace wellness programs, and also ini-ensure, sinisigurado ng occupational health na ang mga employees or workers are fit doon sa trabaho nila. Okay, so pinaka-goal is to create a safe and healthy working environment na magsusupport sa empleyadong sa productivity ng mga employees and also their quality of life. Okay, so let's proceed sa emerging health issues. So pinakauna is yung mental health and stress-related conditions. Wait lang ah. Okay, so itong mental health and stress-related conditions, nowadays, nag increase siya and nare-recognize siya as a major workplace health issue dahil sa impact sa mga empleyado, specifically sa well-being nila, sa productivity, and also yung organizational effectiveness. Kasi ang isang empleyado pag natamaan ang mental health, tamado na rin lahat ng mapa-physical man yan, social, wala silang gana. Nawawalan ng gana ang isang empleyado pag tinamaan ang mental health. Kahit naman din sa students, nararanasan din yan. Okay, so yung mga common na mental health issues sa workplace are yan, very familiar na kayo dito kasi psychology students kayo. We have the anxiety disorders. So example niyan are generalized anxiety disorder or GAD, social anxiety, panic disorders, and so on. Also, we have depression. Okay, so sa depression, dapat clinically diagnosed para masabing depressed ang isang tao. So we have the major depressive disorder. Pwede din may bipolar. So bipolar 2 is merong depressive symptom. So sa depression, it may lead to fatigue. Okay, laging pagod, nag-a-absent kasi nga wala silang gana. And also mababa ang motivation nila. And third one is yung pinaka-common which is yung burnout. Okay, yung naubos ka na, yun. So ito,
stress kasi ang burnout, as in matagalang stress ang burnout na hindi usually na ma-manage sa isang workplace. Okay? Next, we have the post-traumatic stress disorder or PTSD. So, example ng mga to na nakaka-experience ng mga empleyado are yung mga healthcare and emergency services. Kasi sila ang exposed sa mga um, unexpected events, yung mga na-aksidente, yan, nasagasaan, yan, mga puro duguan. Kaya sila ang mas prone sa post-traumatic stress disorder. And also, sleep disorders and fatigue. So, madalas ang sleep disorders and fatigue nalilink siya sa stress. And also yung shifting ng trabaho. Pag nag-shift kasi ng trabaho or shifting ng schedule sa isang empleyado, for example, manager sa isang fast food restaurant, meron kasi yung graveyard shift. So, nagkakaroon ng shifting schedules, nasisira yung sleep pattern ng isang empleyado. So, ang result nun is fatigue kasi hindi niya nakukuha yung sapat na tulog or hindi akma or hindi ang tawag nito, yung circadian rhythm niya is hindi tumutugma sa gusto ng katawan niya. For example, ang isang manager is talagang morning person siya, pero nagjo-duty siya sa gabi. So, pag nag-duty siya sa gabi, tulog siya sa umaga, parang feeling na hindi siya productive kasi nga iba ang circadian rhythm niya. Okay, and also yung poor work-life balance. So, sa poor work-life balance, for example, kami mga instructors, iba ang nagiging trabaho namin dito kasi bukod sa nagtuturo kami, we have paperworks. So, sa paperworks, minsan inuwi pa namin sa bahay sa sobrang dami ng ginagawa namin. Kaya, meron kaming poor work-life balance. For me, sa akin, hindi kaya yung, ang tawag nito, hindi kaya yung dito ko lahat gagawin sa school. Dahil sa sobrang dami na minsan may kinakausap ka, may ina-attendan kaming meeting na agaw yung oras na para lang sana nakalaan sa paperworks. So, ganon. Medyo stressful ang maging teacher. Okay, so next we have yung muculo, may nakalimutan akong sabihin dito. So, ano yung mga factors na nagko-contribute sa mental health issues? So, we have excessive workload or unrealistic deadlines. Sa sobrang dami ng ginagawa, hindi na alam minsan ng isang empleyado kung ano yung uunahin niya. Kaya minsan, inuuwi niya yung trabaho or hindi niya natatapos agad-agad. Kaya hindi na-meet ang deadlines. And also, lack of control over tasks or decision making. Dahil nga hindi ang isang empleyado, lalo na kung rank and file, so pag may mga bagay na dapat pagdesisyonan, hindi yan mapagdidesisyonan dahil meron siyang superior. Okay, so merong poor communication or support from supervisor. So pwede din na dahil may poor communication, hindi agad natatapos yung trabaho on time or nag-lead into stress kasi nga walang open communication in between coworkers. Okay, so sa support naman from supervisors, ayun nga parang feeling nila dahil hindi nga sila nakakapag-usap or hindi nila ma-open yung problema nila is hindi hindi nami-meet yung dapat tapusin na trabaho. Okay, also we have job insecurity or organizational changes. So sa job insecurity or organizational changes, so meron diyang parang buti pa siya, mas magaan yung trabaho niya kaysa sa akin, mga ganong bagay. And also workplace bullying or harassment. Hindi natin maiiwasan na sa workplace bullying or harassment, meron diyang body shaming. For example, ganito yung suot mo, kinukutya ka na, bakit ka naka-dress, hindi naman yan bagay sa'yo, mukha kang buntis, mga ganong bagay. And also, lack of work-life balance, especially in remote settings.
So sa remote, 'pag sinabi kasing remote settings, ito yung mga taong nagwo-work from home. Okay, so sila yung mas prone dito dahil hindi nila mabalanse yung, anong tawag nito, yung trabaho at bahay. Kasi nga nasa bahay lang sila, so parang nagme-merge yung mga trabaho nila. Okay. So, ang mga taong nag struggle or mga empleyado nag struggle sa mental health issues are may result to nagde-decline yung performance nila or productivity kasi nga nawawalan sila ng gana. And also, laging late, yan. Kung hindi man late, nag-a-absent. And also, merong withdrawal or detachment sa mga kasamahan sa trabaho. And also, parang wala na siyang gana gumawa ng mga workplace activities. Also, nag-iiba ang mood. So, sa pag-iiba ng mood, pwedeng hindi siya nakikipag-usap. From being jolly to hindi na siya nakikipag-usap. Also, mabilis siyang mairita. And also, meron siyang emotional outburst or laging galit, nagsusungit. Yan. Also, meron ding difficulty concentrating sa paggawa ng decision. So, dahil nga overloaded siya, maraming masyadong nakalagay sa plato niya, na nawawalan na siya ng difficulty na mag-concentrate. Minsan ako ganito, siguro na-encounter niyo 'to sa akin. 'Pag may tinatanong kayo, parang lutang ako, gano'n. Nawawalan ako, parang iba yung focus ko, parang iba yung nasa isip ko, gano'n. So, some of you na-encounter 'yan sa akin kasi tinatanong ko pa na, "Ano na 'yun? Anong date ngayon?" Mga gano'n. Ta's parang may binibigay ako din, iba yung nabigay ko, mga gano'n. So, pagpasensyahan niyo na 'pag gano'n ako dahil pagod lang. So, dito na tayo okay, sa ano yung mga strategies and prevention and support for employees na dumadaan sa mental health and stress-related conditions. So, una, kailangan sa workplaces merong supportive culture, napo-promote ang supportive culture. So, dapat ini-encourage na merong open communication sa workplace. Okay? And also, mabawasan ang stigma when it comes to mental health. And dapat merong employee assistance programs. Okay, okay. So, sa dati kong trabaho nung call center agent pa ako, sa mga cubicle ng CRs, merong doong nag-o-offer ng counseling and mental health resources. QR code siya. So, pag may problema ang isang employee, scan lang niya yon, then merong merong link na i-fill out yung form para mag-consult sa psychologist or psychiatrist. Okay. So, doon madadiagnose kung meron kang mental health disorder. And also, dapat i-consider ang flexible work arrangements para maiwasan yung pagmi-mix ng ano yung dapat lang na gawin sa school at ano lang ang dapat gawin sa bahay. Also, training for managers. So, sa pagtitrain ng managers, dapat matrain sila para ma-identify agad ng mga superior na ang tawag nito, kung sino yung makakatulong na ma-identify ng isang employee is nag struggle sa mental health and stress. Also sa workload management, kailangan pantay-pantay ang workload ng mga employees. Hindi pwedeng mas marami yung isa kaysa sa isa. Hindi porket favorite yung isa is kokonti lang ang workload niya. Hindi pwedeng ganon. Also, dapat merong mental health days and time off. So, dapat meron tayong, alam ko kasi sa mental health law, meron ng leave. Okay, pero ewan ko kung implemented na siya. Pero law siya, so kailangan ipatupad, kailangan gawin. Okay? So, next emerging health issue is si musculoskeletal disorders. So, ito yung mga injuries or disorders na nakaka-affect sa muscles, nerves, tendons, joints, and so on and so forth. So, ito yung most common workplace health issue na involving yung repetitive tasks, yung paulit-ulit na ginagawa, yung pag-typing, poor ergonomics, or yung mga physical labor na mabibigat. Okay. So, ano yung mga common types ng MSDs or musculoskeletal disorder? So, we have, una, back pain. So, sa back pain, hindi man tayo nagbubuhat ng mabigat pero
Madalas 'tong sakit ng lahat, masakit ang likod. Dahil yan sa poor posture or matagal laging nakaupo. And also, lifting. So, we have the CTS or carpal tunnel syndrome. So, ito is yung nerve natin sa kamay, specifically si median nerve dito sa may wrist, is merong damage na nangyayari. So, ang taong may carpal tunnel syndrome, hindi sila basta-basta makahawak and parang nagmamanhid yung kamay, hindi mabukas. Okay, so ako meron akong ganun during pregnancy and until now nararamdaman ko siya, hindi ko mabuhat yung baby ko. Okay, ang tao ding prone sa carpal tunnel syndrome is yung mga gumagamit ng mouse. Kasi 'di ba yung arrangement or yung position ng kamay kapag ka may hawak na mouse is hindi pantay yung wrist. So parang medyo elevated siya. And we have the tendonitis. So sa tendonitis means inflammation of the tendons. Dahil yan sa overuse. For example, sa shoulder, pag laging nagbubuhat, elbow, and sa wrist. Okay? So, neck and shoulder strain naman dahil to sa poor workstation setup or yung stress. And we have the repetitive strain injuries kung saan yung damage sa repeated motions kagaya ng typing or scanning items is hindi ito, walang pahinga, paulit-ulit na lang na ginagawa. Kaya madalas nagkakaroon ang isang employee ng RSI. Okay. So, how can we prevent and control musculoskeletal disorders? So, dapat yung ergonomics, ng pinaka number one yan. Pag sinabi kasi nating ergonomics, appropriate ba yung mesa sa height ng employee para mas comfortable siyang magtrabaho or yung upuan, ganyan. Yung workstation, maayos ba? Yan. Yun yung ergonomics. It was designed for proper posture ng empleyado. And also, proper lifting techniques, kailangan matrain yung mga employees kung paano magbuhat. Kailangan ba pag nagbubuhat tayo is, anong tawag nito, basa-basa ka na lang yuyuko or kailangan merong movement para magbuhat ng maayos. Okay, so next strategy is adjustable furniture and equipment. So pasok din to sa ergonomics, job rotation and breaks. So kailangan ang isang empleyado is merong break. Hindi lang yung break na 30 minutes. Meron din dapat coffee break. So si coffee break is 15 minutes. 15 minutes pero bayad. Sa ibang company bayad siya. Yung coffee break na 15 minutes para makahinga ng kahit konti. Ganun. Also, stretching and exercising program. So, usually ito ginagawa sa morning or tinatawag na huddle sa company. So, pag sinabing okay, huddle na guys, ganon. Meron dyan orientation na ilan ang target sales for today, ilan ang quota for today, ano ang mga kailangan i-look out, ano yung pa-expire na items, ano yung ini-expect na calls, ganyan, iba't iba. So, bukod sa mga updates about company events for the day, magi-stretching tayo, mga ganon. So, kailangan din merong use of assistive devices. For example, kapag ka merong delivery, i-link na natin siya sa sa fast food restaurants. For example, may delivery, box 'yan, madami 'yan. Tawag nito, cold and hot items na dini-deliver. So, syempre, hindi mo naman pwedeng buhatin yung 6 na box na ang bigat is tag 50 kilos. So, gagamit tayo ng trolley. Okay. Or ano ba, stroller para mas mapagaan yung pagbubuhat. Next is digital fatigue and screen-related health problems in the workplace. So, ang digital fatigue is also known as tech fatigue or screen fatigue.
So, this is a physical and mental exhaustion. Okay, so ang cause nito is yung matagal na exposure sa screen and virtual interactions. So, ang mga taong prone dito are yan, mga teachers, ano pa ba, office workers, yun. Sila ang mga prone dito. Okay, so ano ang common na health issue or symptoms ng taong may digital fatigue? So, una, eye strain, pagod ang mata. So, tayo, we have to practice yung 20-20-20, which is rest for 20 minutes. Yung eyes natin, i-rest natin for 20 minutes. Look for, uh, look farther, 20 meters. Tama ba yung sinasabi ko? Yan. 20 feet pala. 20 feet for 20 seconds. Ganyan. And also, mental exhaustion. Pagod na ako mentally, physically, emotionally, ganyan. Or tinatawag na burnout. We also have yung physical discomfort wherein masakit-sakit na yung kasukasuan. Sakit yung likod ko, masakit yung ulo ko, masakit yung tiyan ko, lahat na masakit. And also sleep disturbances. So sa sleep disturbances, ito kasing mga laptop, cellphone, meron silang blue light. So ang blue light, pag na-expose ang isang empleyado is nababawasan ang melatonin production and also nagkakaroon ng disturbance sa circadian rhythm, yung sinasabi ko kanina. Okay, so kung mapapansin ninyo, pag gabi no, hindi kayo agad nakakatulog kasi nagse-cellphone pa. So, ang cellphone kasi meron niyang ini-emit na blue light which nagko-cause na hindi ka makatulog. Also, Zoom fatigue. So, Zoom fatigue from the word Zoom, virtual interactions, mga meetings, conferences, yan. Mhm. So, how can we prevent and ano ang management para maiwasan ang digital fatigue and screen-related health problems? So, kailangan yung sinabi ko, i-apply ang 20-20 rule. Okay, 20 minutes, 20 feet for 20 seconds. Also, kailangan meron tayong adjustable chairs, yung monitors dapat eye level, and also may support ang ating wrist. Also, we have to schedule regular breaks. Okay, so hindi porket um, mat, ah, matagal ka na is hindi ka na magbe-break sa sobrang dami ng trabaho, hindi pwedeng hindi ka magbe-break. Kailangan bigyan mo yung sarili mo ng break kasi deserve mo yon. Okay, so use blue light filters. So siguro ito yung mga tempered glass, ganyan, para hindi direct ang blue light sa ating eyes. And also, ilimit yung mga unnecessary meetings. For example, hindi naman ganun ka-urgent yung meeting or yung pag-uusapan. Pwede naman siguro through email na lang or memo, ganyan. Or i-message na lang, mga ganyan. Also, we have to encourage digital mindfulness. Okay, so let's promote single tasking over multitasking. Kasi pag nagmo-multitask tayo, ang dami-dami nating ginagawa, hindi natin naman agad natatapos. So, we have to learn to work one step at a time. Isa muna, pag natapos yung isa, then sunod sa isa. Hindi yung sabay-sabay. Okay? So, next is occupational exposure to infectious diseases. So, madalas kasi ang mga workers, meron silang contact sa biological agents. For example, viruses, bacteria, parasites, mga germs, ganyan. Merong exposure dahil yan sa trabaho nila. So, sino-sino yung mga taong to? Mga doctors, nurses, EMS personnel, yan. Lahat ng medical aligned na trabaho is sila yung madalas na makaka-experience ng occupational exposure to infectious diseases. So, kung na-expose ang isang empleyado sa infectious disease, it may lead to illness. Of course, outbreaks kasi nga hindi naman natin nakikita yung germs. And also, serious public health concerns. Okay. So,
Example ng mga infectious diseases, we have respiratory infections like COVID-19, flu or influenza, ano pa ba, COPD or chronic obstructive pulmonary disease. Okay? And we have the tuberculosis or TB, hepatitis B and C. So, ang hepatitis B and C is nakukuha siya through contact with blood and bodily fluids. And we have the HIV or AIDS. So, pasok to sa sexually transmitted diseases. Pero, nakukuha ang HIV or AIDS through needle stick injuries or exposure sa blood and also bodily fluids din. Okay? We also have the foodborne illnesses, especially sa mga uh, food services like Jollibee, McDo, Mang Inasal, lahat ng restaurants, basta anything na food. And the zoonotic diseases like rabies, leptospirosis na galing sa animals. Okay, so ano ang modes of transmission ng mga to? It can be airborne. Ano ang example ng mga airborne diseases? Tuberculosis and COVID-19 and also sipon. So, sa droplet naman, influenza. And sa contact naman, direct or via contaminated surfaces, and bloodborne, we have the needle stick injuries, yung aksidente mong natusok yung sarili mo dahil dun sa syringe. And fecal oral. So, fecal oral, pwede kang ma-food poison dahil yung mga preparation ng food, hindi natin alam kung malinis or hindi. So, how can we prevent and makokontrol ang these different kinds of infectious diseases? So, una, of course, we have to wear PPE or personal protective equipment. So, kailangan magsuot ng gloves, mask, lab gowns, face shields, and so on and so forth. Kailangan din nabakunahan tayo. So, nung COVID-19, ilang beses tayo nagpabakuna? 3. Yung unang shot, pangalawa, and then yung booster. Okay, so we also have proper hygiene practices. We have yung pinaka-common hand wash. So, kumanta kayo ng happy birthday, yun yung pinaka-standard na paghugas ng kamay. Actually, 20 seconds. Also, may proper hand washing tayo. Hindi lang yung basta hugas lang. Also, disinfection protocols, magdala ng alcohol, ganyan. And we have the engineering controls wherein dapat yung ventilation ng workplace is maayos. Hindi merong, yung iba kasing offices meron silang air humidifier para maalis yung mga germs. Okay, and when it comes to sharp objects, meron tayong dapat disposal containers. So this is applicable sa hospitals and clinics. And sa administrative controls naman, kailangan merong training palagi kung paano mag-handle ng infectious diseases. Okay, and also post-exposure procedures. So, tawag nito, kapag na-expose ang isang tao, ano ang gagawin? After pag gumaling siya, dapat merong reporting, may evaluation, may follow-up. So, let's proceed with substance use and addiction. Bakit kasali to? Bakit kasali ang substance use and addiction? Kasi hindi natin naiiwasan ng isang employee is under the influence of alcohol and drugs. Okay. Not necessarily illegal drugs. Pwede din drugs na prescribed naman, pero meron siyang side effect. Okay, so isa dito na sinasabi, it refers to misuse of alcohol. So, walang control ang employee, basta uminom na lang siya, pumasok siya ng lasing, ganyan. And also, prescription medications, yan, illegal drugs na pwedeng maka-impair or makabawas sa productivity or ability ng isang empleyado na magawa yung trabaho niya ng safe and effective. Okay. Actually, this is a growing concern kasi maraming ang employees na mayroon silang medical conditions na kailangan kasi i-consider. For example, yung mga taong depressed
Meron silang mga prescribed medicines. For example, si mirtazapine. Yan. Merong side effect kasi ang mirtazapine or antidepressants. Pwedeng groggy sila, pwedeng nanghihina sila, or nahihilo, ganyan. So, syempre, pag ang empleyado is may ganong mga feelings, hindi sila productive dahil meron silang nararamdaman. So, yun yung point ng substance use and addiction sa workplace. So, ano yung mga common substances na misuse? So, una, we have the alcohol. Minsan, nung HR manager ako noon sa isang company, madalas ang mga employees namin nakainom. Maaamoy mo kasi di ba? Um, Sumisingaw yung amoy alak. So, ang ginagawa namin sa mga ganun, pinapauwi namin kasi syempre, pag under influence of alcohol ka, pwedeng may mangyari sa'yo. Ganon. And also, yung mga taong may prescribed medications, kinukuha din namin. Kasi, pinapacheck sa doktor kung ano ang side effect ng mga gamot na to sa isang empleyado para alam namin na nagtitik siya. Tapos biglang, kaya siya ganyan, nahihilo siya dahil sa ininom niyang gamot. At least aware ang HR. So, yung mga medications, prescribed medications na merong side effects are yung mga opioids. So, si opioids kasi, meron tong nakaka-addict din to. Kasi yung feeling ng taong nag-take ng opioids is parang lasing. Ganon. And also yung mga stimulants and anti-anxiety drugs. Kagaya ng binanggit ko kanina. Also, we have the cannabis or yung marijuana. So, ito, legal siya sa ibang bansa, pero dito sa Philippines, hindi. And also, illegal drugs or illicit drugs like cocaine, methamphetamines or yung shabu, and also heroin. And also, nicotine and vaping products. So, nicotine from yung mga yosi, yan. And also, vaping products or electronic cigarettes. Okay, so ano ang impact nitong mga to sa workplace? So, syempre, um, nadadagdagan yung accident. Especially pag ang substance or ang medication is hindi nagamit ng maayos. Also, higher absenteeism and turnover. Okay, so meron to sa IO ninyo, turnover. Siyempre, masama nga ang pakiramdam, so mag-absent. Or dahil meron siyang chronic illness, re-resign siya, aalis siya. And a, if an employee is under substance use, I mean, merong misuse sa medications or substance, mababawasan ang productivity and moral. Siyempre, kapag lasing ang isang employee, pwedeng makaaway niya ang isang employee, ganon. And also, greater healthcare and insurance costs. Pag may nangyari kasi sa isang employee na habang nagtatrabaho siya and then inalaw mong pumasok siya, sagot ng company yung gastos kapag merong nangyari. Kasi nga, naka-duty siya during that time na may nangyari sa kanya. And also, legal and liability risk. Pwedeng dumaan sa demandahan. So, how can we prevent and support this health issue? So, dapat merong policy. Okay, may policy ang isang company na hindi kayo pwedeng pumasok pag nakainom or so on and so forth. I-outline ano yung pwede at hindi pwede. Okay, so dapat same pa din, employee assistance programs, i-counsel sila sa paggamit ng mga substances or prescribed medicines. Also, we have education and awareness training. So, dapat may mga workshops or training about addiction, ano yung tamang paggamit, yan. And saan hihingi ng tulong. And minsan, sa ibang companies, merong drug test. Okay, so sa drug test, pupunta sa isang clinic or hospital and then i-examine ang urine. Okay, and we should have stress reduction and wellness programs. Okay. So sa workplace,
violence and harassment naman, meron tayong tinatawag na quid pro quo. So, ang quid pro quo is nagre-request ka ng kunyari salary increase and then hindi ka para mapagbigyan ka na itaas ang sweldo mo, kailangan meron siyang kapalit na sexual advances. For example, magde-date kayo ng boss mong lalaki or boss mong babae para itaas niya yung sweldo niya, mga ganon. So, ang workplace violence and harassment, ang form nito is i-intimidate, i-threaten, and also saktan yung mga employees, mapa-physical ba yan, emotional, or psychological. So, mayroong malaking impacto sa well-being ng isang empleyado. Siyempre, yung moral din niya, yung productivity niya, and yung organizational culture. So, what are the different types of harassment and violence sa workplace? We have physical violence, so assault, physical intimidation and threats. So, sa verbal abuse naman, sinisigawan, iniinsulto, and also merong threatening language. Na sexual harassment naman, unwanted sexual harassment, for example, hinihipo, ganon. And also comments and behavior. So, additionally, sa psychological harassment naman or bullying, very obvious bullying, meron yung hostile behavior. So, hostile is hindi okay na environment. Yung toxic na kumbaga, na intended sa isang tao na mag-isolate siya or ma-degrade siya. And also, cyberbullying and digital harassment. So, merong mga harassment sa text, sa call, sa emails, yan, or sa social media. And third-party violence. Sa third-party violence, so ito yung third party, so hindi siya involved sa office. So, outside, for example, clients, customers, pasyente, ganyan. So, how can we prevent and response? Ano yung mga strategies? Yan, kailangan meron tayong clear policies and reporting procedures. Dapat hindi tinotolerate ang mga ganitong gawain sa workplace. Also, training and education. Dapat merong training or workshops kung paano mape-prevent, paano mag-respond sa harassment and violence. Also, we have confidential reporting systems. So, for example, merong harassment na na-experience ka, dapat merong man lang Google link, ganyan na ganito yung nangyari. And also, parang mga suggestion boxes, ganon. Yan. So, anonymously, yan, na dapat merong freedom ang isang tao na mag-report sa isang incident. Also, meron dapat investigation and follow-up sa mga ganitong sitwasyon. And also, we have support services. Like, for example, sa school guidance counseling, yan, sa guidance center, ano pa ba, psychological offices or clinics, ganyan. Or legal resources, pwede din. And also, dapat sa workplace pa lang, napopromote ang respectful culture. So, dapat meron tayong open communication, diversity, respect, and inclusion. Okay? So, next we have chronic disease management. So, chronic, kagaya ng sinasabi ko kanina, is long-term illness. So, isa sa mga ito are yan, diabetes mellitus or simply as diabetes, hypertension, cardiovascular diseases or sakit sa puso, asthma, and chronic respiratory conditions, arthritis, or musculoskeletal disorders, which is na-discuss ko kanina. Ano pa? Mental health disorders, na-discuss ko din kanina, and cancer. Okay, so we have this chronic disease management wherein sa ito strategy to or support system na tumutulong sa mga empleyado na i-manage yung long-term health conditions nila habang nagtatrabaho sila sa isang company. So, this is to maintain their productivity and quality of life. So, kapag ang isang empleyado is nagkakaedad na
Yan. Meron mga iba't ibang medical conditions na nag-a-arise. Example, ang taong 60 years old, um, tawag ito, meron siyang sakit, nagkakaroon na siya ng hypertension, sakit sa puso. Kasi nga, as a person ages, may nagiging prone na sila sa mga sakit. Unlike sa mga medyo bata-bata pa, kayang-kaya pa. Okay, so what are the effective chronic disease management diseases? So we have to screen yung mga empleyado and also i-assess sila para early, maaga pa lang ma-identify na kung ano ang appropriate na wellness program para sa kanila. Hindi porket may sakit sila is hindi natin sila tatanggapin. Siyempre, hindi porket ah, tawag nito, kailangan din nating salain kung nakakahawa ba yung sakit niya. Siyempre kung nakakahawa, hindi natin pwedeng tanggapin, hindi pwedeng i-hire. Yun. So, dapat ang mga employees is meron din silang access sa healthcare and medications. For example, dito sa school, so pwede silang pumunta sa clinic para kumuha ng gamot, mga ganyan. So, meron silang access, free silang humingi ng tulong when it comes to medical conditions. So, of course, we have flexible work arrangement. So, dapat ina-adjust yung trabaho, yung oras. So kung 8 to 5 lang ang pasok, 8 to 5 lang, hindi mo na siya tatawagan ng gabi para sabihin na, ah, ma'am, paayos ako ng ganito, ganyan, or be, tulog ka na ba kasi may papahabol sana ako, hindi ganon. Also, we have wellness and lifestyle programs. So, there should be programs for employees specifically when it comes to nutrition, yan, physical activity, yan, and also stress reduction. Okay, kailangan namin to, stress reduction natin, I mean. And we have education and self-management support. So, kailangan merong mga coaching, ganyan, or workshops, seminars, to show support sa ating mga empleyado. And also, on-site or virtual health services. So, meron kasing companies na, yun nga, yung sinabi ko kanina, doon sa dati kong call center company na pinagtrabahuan ko, merong QR code na i-scan namin freely. Tapos papa-appointment kami, ganon. Of course, we have to practice ethics or confidentiality and anti-discrimination protections. Okay, so kailangan supportive and non-stigmatizing environment ang pinagtatrabahuan ng isang employee. Okay. So next we have climate change and environmental stressors. So this is an emerging occupational health issue na talagang nakaka-affect sa mga trabahador, sa mga empleyado when it comes to their safety, sa long-term health and productivity. Okay, so dahil nga sobrang init din, no, frequently, ano ito, yung mga empleyado frequently nagkakaroon sila ng iba't ibang diseases. So, kailangan ang workplace is adaptive and napoprotektaan ang mga employees para hindi mas lumala yung mga sakit na nakukuha sa environment and climate. Okay. Wait lang. So, ano yung mga illnesses? We have heat-related illnesses like stroke or heat stroke. Yan. We also have respiratory and cardiovascular problems. Okay, so pag mainit and then biglang lamig, nagkakaroon tayo ng sipon at ubo. Yan. Cardiovascular. Cardio means heart. So, sakit sa puso. Increase injuries and accidents. Yan. And mental health impacts. Again, mental health impacts. And skin and eye conditions. So, sa environment kasi, minsan na-expose tayo sa mga substances na allergic tayo. So, nagiging prone tayo sa iba't ibang skin conditions, nangangati, yan.
Okay, wait lang. So, how can we prevent and ano ang mga adaptation strategies? So, kailangan meron tayong heat and stress management plans. So, dapat ang workplace natin is merong shaded areas. Dapat meron din tayong hydration stations. We also have breaks or coffee breaks yung sinasabi ko kanina and so on. Dapat din meron tayong air quality monitoring. So, kailangan yan, yung mga humidifiers, meron dapat sa ating mga offices. Wait lang, inom lang akong tubig. And also, dapat ang isang company is prepared when it comes to emergency. And dapat, ang mga empleyado nagtatrabaho sa labas, they should have um, protective clothing when it comes sa expose sila sa init. For example, bigyan nyo ng sunscreen or protective clothing, ganyan. And ano pa ba? Yan, green building and ventilation improvements. So, kailangan ang mga offices is merong natural lighting hanggat maaari kasi yung mga ilaw is mainit yan kapag laging naka-switch. Kung kaya naman nabuksan yung bintana, at least medyo malamig-lamig. Pero pag naka-aircon and then madilim ang office, walang choice kundi mag-switch ng ilaw. So, it's case-to-case basis. Okay. Ito na. Dito na tayo sa susunod. Yung workplace, loneliness, and isolation. Yan. So, ito yung emotional and psychological challenges ng mga empleyado na i-experience nila, especially when they feel disconnected. Hindi sila makakonect sa mga katrabaho nila, ganyan. And feeling nila wala silang support na nakukuha and they feel like they are not belong to the group. So, outcast sila or excluded sila sa trabaho. So, itong mga issues na to is merong mga iba't ibang factors na pwedeng mag-arise. For example, poor team dynamics, grupo-grupo. So, kunyari, you have, meron 20 employees. So, group 1 is 10 sila, group 2 is 3, and group 3 is 7 silang magkakasama. Okay, so hindi sila nagko-connect-connect. May poor team dynamics. And also, loneliness and isolation, meron din siyang impact sa well-being ng isang empleyado and also yung organizational performance. So, ano yung mga causes ng workplace loneliness and isolation? Nung nagtatrabaho ako sa call center, hybrid kasi yung trabaho ko. So, pwede ako on-site, pwede akong work from home. So, dahil hybrid ang setup or remote, ang setup ng trabaho, oftenly, walang face-to-face interaction, walang nakakausap. So, wala kang casual conversation na pwedeng mag-lead into feelings of detachment. And also, mga employees na nagtatrabaho work from home, they may struggle na feeling disconnected sila sa team. Kasi, yun nga, wala nga silang kasama dahil nasa bahay lang sila. Sa poor team dynamics naman, walang collaboration, walang communication, and walang cohesiveness or hindi magkakasama socially. Okay, so dahil doon nag-isolate ang empleyado. And also sa mga empleyadong bago, introverted or hindi walang collaborative roles, they may also experience loneliness. So we also have unclear roles and expectations. So for example, teacher, ako instructor, hindi ko alam kung ano yung trabaho ko. Okay, yung trabaho ng example, trabaho ng vice president ginagawa ko, hindi pwedeng gano'n. Kailangan meron tayong policy or just sa job description natin, yun lang ang susundin natin. Kailangan ma-outline yun. So, we also have lack of social support or mentorship. So, yung mga kasamahan mo sa trabaho is walang strong relationship or mentorship opportunities. For example, wala kang nare-receive na support. Yun. So, dahil doon, ang isang empleyado is nag-isolate siya, hindi siya masyadong nakikipag-usap kasi nga feeling niya
wala siyang support na nakukuha. So, yung mga taong ganon is they isolate. Mag-isa lang nila. Especially yung mga introvert, they work, kaya nilang magtrabaho mag-isa. So, high workload and stress dahil sa sobrang dami ng workload na minsan kahit hindi mo na trabaho is trinatrabaho mo, it may lead to burnout. So, minsan yung mga empleyadong burnout is nagwi-withdraw sila sa social interactions or gatherings. And dahil doon, nawi-withdraw yung social isolation nila, I mean social interaction nila, they may isolate themselves. Okay. So, what are the strategies para malabanan ang workplace loneliness and isolation? We should foster a culture of inclusion and belonging. Ipa-feel mo sa katrabaho mo na belong siya. Kausapin mo, ganon. Dapat merong open communication and inclusivity. So, dapat merong team building activities, mag-swimming kayong magkaka-opisina, mag-coffee, whatsoever. So, dapat ang mga empleyado, they should be felt, heard, ganyan. Para naman ma-feel nila na belong sila, ganon. So, it is regardless kung ano yung trabaho nila, mapataas ka man o mapababa ka man, dapat meron kayong connectivity. We should also promote social interaction and connection. So, dapat parang i-check mo siya na parang may kumustahan session. Sa dati kong trabaho kasi meron kumustahan session. So, kumusta ka? Yan, monthly kasing ginagawa yun. And also, team meetings, monthly team meetings or bi-monthly team meetings. We also have casual social activities. So, casual, you can go outside, take up, punta sa coffee shop, ganyan, or eat out. Yan. And also, encourage mentorship and peer support. So, papaano? Kailangan merong mga mentorship programs. Ay, wait lang, nawala yung notes ko. Dapat merong mentorship programs and also counseling programs, ganyan, kung kinakailangan ng isang empleyado. Nasaan na yun? Wait lang nawala yung notes ko. Wait, ayan. Ayun, to na. We should also have flexible work arrangements and work-life balance. Kagaya ng sinabi ko kanina, kung wala na sa oras ng office hours, wag nang iistorbohin ang isang empleyado. Okay, so for example, kung kailangan talagang sabihin, pwede ka naman mag-chat na parang, "Ma'am, sir, pasensya na sa abala, may ganito po kasi importante to bukas." Mga gano'n, okay lang yun. Pero yung mga parang, "Ma'am, pa-check po ng papel namin. So, madaling araw be, kailangan i-check yung paper nyo." Hindi naman pwedeng gano'n. Okay? And syempre, natutulog din ang mga teachers. We also have to provide mental health support sa ating mga employees. Yan, sinabi ko na to kanina. Promote team collaboration. So, we have to encourage cross-departmental projects and also team building initiatives para ma-strengthen ang relationships. Also, yan, leadership and management support. So, dapat merong proactive when it comes to checking sa mga kasama. So, for example, president ka ng isang company, i-check mo din yung mga empleyado mo, hindi yung puro ka lang paka-president ka dyan. Mga ganon. Para naman makita nila na, ay, may concern sa akin si president. Yon. Mabuhayan sila kahit konti. Okay? So, this ends our discussion about emerging, ano yung title ng one natin, ng topic natin, I'm so sorry, managing emerging health issues. So, please expect a quiz. So, nag-announce na ako. And, thank you very much for listening and see you soon. Bye-bye.